tapos na po. So may mga, ang awarding po nila ay hindi, under approval pa po ng PMO Council. So tapos na po, na-declare na po kung sino yung mga highest leader ayon doon sa ating gabay. So, kasi nga po, tulad ng sinasabi natin, na kailangan may 10% na ban doon sa base price. So yung isa, ginawa natin kasi pag isa lang magbibid, mag-bid po yun. So kailangan dalawa magbid. Ganun po. So nagawa ko po yun at natapos. Meron po tayo na-declare. Apat po sila sa atin dito ha. Isa po si Shaira Palma sa baba, kay Marlon. Si Glory May Artos. Glory Artos. Yun po yung lote nila. Tapos, ito po yung kay Alcazar, kay Linet, kasama po sila nag-bid. So, si Masida, nakipag-bid po. So, ayan. Direkta po sa kanila kapag nagkaroon po ng award, notice of award received. So, pag nabayad, na-comply na po nila yung mga remaining nilang mga kailanganin, compliance nila, payment. So, direkta na po nila hawak yung kanilang award title. So, maswerte sila. At maswerte yung mga kapitbahay na sa paligid nila. Kaya, pero ganun pa man, kailangan natin kasi bukas si PMO patungkol sa intent to buy. So, ito na po, ito na binabanggit natin na second option na kailangan natin pag bigyan pansin at bigyan natin ng halaga. Bakit po? Hindi na po ito mauulit. Kasi kung tayo ay hindi tutugon nito, maaari sa next year o sa isang taon pa, mas tataas pa ang value ng lote natin. Ngayon po, hindi pantay-pantay pero ang approximate doon natin sa first square meter ay 5,800, 5,700. Ganun po. Ganun po ang range ng ano niya ng presyo. Okay? So, medyo ano pa man ako, medyo sa mga kaiba, ang isip kayo kasi na nilagyan ako, kaso ako. Tapos, nagbinom ako ng gamot kayo, parang mabigat ang pusa ako, hindi ko mahirap buksan natin isip. So, ganito po, tututok po tayo dito. Okay? Kasi nga po, hindi natin malukit bagos, ano bang sabi ko nga, ano bang pamamaraan na ginawa natin patungkol kung paano natin matukoy yung mga nagbibid? Sigurado ba, doon ba siya? So, naniniwala naman po sila sa ating ginagawa. Actual po natin ginagawa, sinusukat ko po kasi nga, meron naman po sa titulo ko, may mga nakalagay po dyan kung ilang square meter. So, ilang suka. Saan magsisimula ang magsukat. So, doon po tayo nagsisimula ang nakuha po natin. Kaya i-provide natin yung mga eksaktong titulo kung saan doon sila nakatira. Yun po, yung sa apat na yun. Tayo, pero ganun po man sila, di nila yung laki ng lote, laki ng lote ng bahay, ang tawag nun. Yung posisyon ng bahay, kaya malaki ba ang nasa sakupan. So yun yung i-determine natin ng malinaw. At saka pasok po natin sa intent to buy, kailangan po, sigurado tayo na yung lote na ating bibilhin sa PMO ay dapat andun tayo magkakasama. Okay? Pero po, dahil magkakadikit-dikit ang lote, tingnan nyo po, ang lote niyan ay magkakadikit-dikit po yan, ang buhin. Maaaring may sumubra sa kabila, maaaring may sumubra sa kabila. So, paano ang gagawin? Ang sa ating geodetic engineer, papatay po si geodetic engineer. Nakipagpunta po tayo sa presyo. Kasi po, yung pinag-usapan natin yung nakaraan, 4,000. Ginawa natin 4,500 kasi nga sa mga miscellaneous fees natin. Ang problema, yung ilatal ko kahapon kasi kasama ng mga officer, nagbago na rin yung tarifa ng kanilang bayarin doon sa government agencies kung saan sila ipapa-approve ng mga documents. So, ang sabi naman sa akin, within 2 years naman, ang kanilang paggawa hanggang ma-approve yung ating ating plano doon sa pag-hati-hati doon sa lote.
titulo. Ngayon po, ang raise kasi niya 7,000. Kaya na kayo sa kabuwag ng ilayo, doon sa 4,000 ang pag-uusapan natin. Pag-aaralan daw po niya, i-release sa atin. So, siyempre, maghanap pa tayo ng mas mababa na basic engineer na makakaano tayo. Okay? Yun po yung pag-aaralan natin. So, yun po yung natin i-discuss. Si engineer na po ang mag-discuss ng details doon sa structural survey. Pero sana po, hinikaya ko po kayo na sumali. Bakit po? Yung mga hindi interested po, iiwanan natin. Maniwala po kayo, hindi po kayo magbabayad ng inyong survey. Nakasukat na po yun. Sino magbabayad daw sa asosasyon? Walang pila sa asosasyon. Kung sino may ganun kalaki po. Kaya sige kaya natin, kung sinikapan natin. Kasi po pwede yung lulugan po yun, yung survey. Magtulungan po tayo. Para din sa inyo yun. Nais namin makasama kayo sa programa ito. Kaya ako din, gumawa po ako ng sulat para po sa atin. Kung sino yung mga interesadong sumali. Dito po kasi yan ipapasirap ko po ito. Lahat ng miyembro ay bibigyan ko po. Maliban yung ayaw tumanggap. Ibig sabihin, pag ay tumanggap, ay sumali, wala kang interest na magkakaroon ka ng lupat bahay. Yung bahay mo nakatirig dyan, gusto mo, ay hindi naman sa kapitbahay, hindi naman pupunin yung kapitbahay ang babae doon. Ikaw nakatira. Hindi ba? Sipin po natin. Sakripisyo ni kapitbahay ang kanyang finances para lang sa iyo. Pero si kapitbahay mo nga, sumikap din babayaran niya yung ang kanyang survey. Di po ba? So hindi na naman yung sinasabing i-spot natin. Pwede niyo pong hulog-hulugan. Kahit mga 5 buwan o 6 na buwan. Ganun po. Kasi yung konti-konti, meron naman tayong konti pera sa sasyo kung may mga kulang-kulang, bunuhan po natin. Pero po, ang unang hinihingi ni engineer ay 40%. Halimbawa po, kapag po ang halimbawa lang, kayo may mga cellphone naman po kayo. So, tingnan niyo po sa calculator po ninyo. Sabihin natin, ano po tayo, sa 7,000, hindi po sinasabi na gano'n, pero yun ang nabagay, pero hindi ko ni ay babaan pa yung ano niya, yung kanyang offer doon sa, kasi magkukontrata pa tayo eh. So, sinag-try natin at sinisikap natin na papasok tayo sa kontrata na mas mababa ang ating babayarin doon sa survey. Okay po? Kasi isang ulit ko po sa inyo yun. Ganon din si engineer, magsasabi sa inyo, wala alam ko na pag-aralan niya kagabi yung hiling ko para makuha niya kayo kasi gagawa siya ng kontrata sa atin. Pero sabi ko nga, hindi ko basta-basta tatanggapin yung kontrata hanggat hindi nyo aprobahan. Bakit po? Kasi kayo dito magbabayad, tayo individual. Yung po sa mga susubat. So, yun po. Kaya ako gumagawa ng notice of compliance. Ginawa ko po ito para sa programa ito ngayon. Kasi kailangan malaman natin kung sino yung mga kapitbahay mo na katabi na gusto sumali. Yung hindi sumali, huwag na pumirma. Kasi ito po yung record ng asosasyon na nagpapatunay ang mga kapitbahay dito ay willing sumali sa programa ng Palupa. Ito po, mabasahin ko sa inyo pero kung gusto niyo pong humingi ng kopya sa asosasyon, ipapasyalos ko po ito. Ito po, Notice of Compliance, date pa ito ng December 8. So, ang subject po nito, to proceed is structural survey and intend to buy PMO property. So, ito po dito, ang sulat natin. Kayo po ay inanyayahan ng pagmuluhan ng asosasyon, Tibagan May Multiple Association, sa pagpupulong o pag-ipahayag ang inyong salubin sa pagsali ng programang Palupa. Kung kayo ay hindi sasali o tumanggi na makipag-ugnayan, ay mangyayari na dapat namin malaman. Okay? Dapat na malaman ng asosasyon sa pamamagitan ng pagkasagot at paglagda sa aming sulat na ito. Ano po yun? Nakalagay dito. Number 1, ako po ay nakikisa sa programa at tatalima sa mga tungkulin upang ako mapasama sa programa ng Palupa at magbabayad ayon sa napagkasunduan para sa survey. So, yun po yung number 1. Number 2, ako po ay sumasang-ayon na ang asosasyon ay mamahala lamang
sa pagdodokumento at gagabay sa mga nakarin ng pagbili ng lupa. Ngunit, tandaan po natin na, ngunit hindi ihahawak ng anumang bayarin sa lupa-lupa. Bagkus, didirekta ako. Kayo mismo sabi nito ha, didirekta ako magbabayad sa fee mo. Hindi po namin hahawakan ang anumang bayarin para sa kalupa. Kasi po, kapag tayo po ay papasok sa intent to buy, bawat isang titulo, isa lang po ang pwedeng representative doon. Hindi po pwede kayo maghabulan kayo. Ako na lang, hindi po. Magkakaroon tayo ng agreement dito. Lalagyan po natin kung sino-sino magkakasama sa isang titulo na yan. Ipirma ang gusto sumali, ang hindi. Lagyan natin kung kailan mo nagtanggap at nirefuse mo yung sulat na ito. Okay? Malinaw po? Kung i-refuse mo po ang sulat na ito, nakaibigay po yan anong date. Ibig sabihin, hindi po kayo interesado sumali sa programa ng palupa. Ano po? So, ito yung paghahawakan ng asosasyon. Para po makaisip kami na itong bahay na ito ay kahit hindi ka sumama, pabayaran namin sa iba yung mga nangupahan na kaya. Pabayaran namin. Sila yung magbabayad para sa inyo. Pero hindi naman, tanong ko sa inyo, hindi nga kayo nagbabayad, kayo may bahay doon. Iba nagbabayad, sa inyo ba yung lote? Bahay na po sa inyo, huwag niyo pong buhatin. Pero ang lupa ay binibili po yan. Kaya nga po pumasok kayo sa programa nito eh. Okay? Ganun po. So, ito po yung katibayan para malaman natin kung sakali ang isang individual na kasama doon sa lote. Kaya nga po dapat natin alamin. Saan ba ako? Ano bang lote? Sino bang makakasama ko sa lote niya? Dahil alam yung nasakuban ng aking bahay. So, kaya nga natin ito ipasurvey. Bakit po? Kasi, meron po magkakasip bahay na ang kanyang bahay kabilang lote. Ganun po. Ang sabi ni Engineering Engineer, i-consolidate na po yan. Halimbawa, kami dito sa Block 65, Lot 9 hanggang Lot 6. Kasama po yung kalsada dyan. Hanggang dito po yan. Doon sa pader ng Orbista. Sinukat ko po yan. Dito. Ngayon po, i-consolidate po yan ni Dudete. So sa isang lote, pagsasamahan na po yan. Para malaman. Pero pagdating sa bayad po natin sa PIMO, buo po yan. Pero title. Kung ano po ang base price ni PIMO, yun din po ang ano. Kaya kailangan alamin natin kung sino yung sa lot 6 na ito, sino ba yung nakatira dyan. So, doon po malalaman pagkatira-tira po, kasama na po yung kalsada at sa mga eskinita, kasama po yung pabayaran natin. So, yun po. Malinaw po ba? Sige po. Ang next po natin gagawin, ito po, iiwanan ko na po yung mga ibang details doon sa geodetic engineer. Darating po siya dahil sabi niya pupunta siya ng mga 2 o'clock. So, dito po, kasi po, ang sunod nating agenda ay ang option number 2 na discuss natin yung nakaraan linggo. Yung po yung intent to buy. Okay? So, ang intent to buy po, yung po yung binabanggit ko yung nakaraan na after ng bidding ay bukas ang tingin mo. Pero po, siyempre, sa kanilang sinabi, doon sa mga kasamahan natin na nagdoon sa bidding, after ng bidding nila, napag-usapan na sinasabi nila, hikayatin kayo na bumili ng lote. Okay? Tayo mga nakatira mismo, hinihikaya nila na ma-acquire natin. Bakit? Alam kasi nila na hindi habang buhay, manatili tayo sa isang lote na hindi natin binabayaran. Lalo, disposable yung lote nila. O yung pag-aari nila. Disposable mo yun. So, maraming mangyari na pagbabago sa presyo habang tumatagal. Di ba po, noong year 2004, 1,100 lang ang ating napagkasunduan. Pero tingnan mo po ngayon, nasa 5,800. So, habang pinapatagal po natin talagang, yun mga nanalo na po sa bidding, kuha na po nila. Yun ang presyo nila. Sa atin, subject pa yun upon approval. Okay? Pumasok tayo sa bidding ngayon, sa ano ngayon, sa intent to buy. Pero, ito po ay
pag-aaralan pa ng PMO Council. Depende sa ating approach. Kaya gusto ko, pag pumunta tayo sa PMO, sigurado tayo na ito yung babayaran ko. Ito yung obligasyon ko, tapos ito po rin yung buwan-buwan na estimate na aking babayaran. Ganun po. Kaya ang aming pong obligasyon ng asosasyon ay i-make sure na ilapit din yung titulo ay doon mismo kayo nakatira. Doon po yung sa amin, gabay po kami. Kami po yung magpuprovide. Magtutulungan po tayo dyan. Tapos kahit pagdating sa bayarin, pag i-close na namin kayo, yung isang leader, yun yung may account doon sa PMO. Hindi po ang asosasyon na. Hindi po ang asosasyon magkakaroon ng payment account doon sa PMO, kundi kung sino po yung representative na napagkasunduan mismo doon sa nakatira sa titulo na yan, ayun din po, magkakaroon kayo ng memorandum of agreement. Kasi po baka ang pagkakalam ko lang dahil kapag magkakaroon ng failure, halimbawa, na-delay po kayo ng bayan, baka maaaring ma-forfeit yung inyong dinadaw. O, kung halimbawa po, nagdadaw tayo, papasokin ko po dito na, ibigyan ko po ng halimbawa, diretso na po ako sa ano natin, usapin natin, pagsasama rin po doon sa competition po natin sa website. Halimbawa po, doon na lang po kayo magpasok ng katanungan pagkatapos ito ha. Halimbawa po, sa block 65, block 2, meron pong lot square meter na 300. So, ang base price ayon sa presyo sa price po ni PMO ay 1,740,000. Tapos po, kapag tayo ay nagdadaw ng 20%, halimbawa po, 20%. Ito po yun. Pagkano ang 20% sa 1,740,000? Ito po, 348,000 pesos. Yun yung kabuuan ng 20%. Ngayon po, halimbawa, kung apat ang nakatira sa titulo na yun, dapat maghanda po siya ng 87,000 kada isang membro na nasa pasaluntin na yun. Halimbawa po, 6 kayo. Ito po, sa palit ko lang po, yung hindi ko po hindi ko po check kung ilan kayo. Pero, halimbawa po, i-divide natin sa 6. O 58,000 po ang bawat ihanda sa isa, yun po ang down payment po natin. O, kung halimbawa po ay 8, so 43,500, yun po ihanda. Tanda po natin ha, ang natitira po doon sa down po natin, ipabawas po natin yung deposit natin. So, ang natira po ay 1,392,000. Pero po, ayon sa kanilang kaalaman, doon sa sinabi ng PMO ay subject for 4% interest. Hindi ko alam kung per annum o per month. Pero malalaman natin kapag nag-forward na tayo na intent to buy at magkakaroon na tayo ng palitan ng negosasyon in regards doon sa mode of payment. Ano ba? Siguro isang pagsaka ng ang gagawin natin, pagdala natin yung pagsulat nila, pupunta tayo, suggest natin. I-suggest po natin na makasama si Mayor. Tulad po nung nakalipas na manigosasyon na kasama si Mayor, bago pa man mababa yung bibig na ito. Kasama po natin. Una kasi, inalok ni PMO kay Mayor buong 138 na lote at titulo. Hindi po kaya niya, no? Ito ni Mayor, sa tao may diretso ibenta. So, ganito po ginawa ni PMO. Yan, dinitara po sa atin. Pero lote na po yan, hindi buka-buka na. Kaya may chance po tayo mga bilis. Copy po natin. Right po. So, ito po, ito po yung natira doon sa ibinawat sa 20%. 1,392,000 subject for 4%. Hindi ko po isinama dyan. Kasi nga po, hindi ko tiyak. So, hinati ko lang po. Kunyari, 2 years to pay. Ang in-approve sa atin. So, 2 years to pay, 24 months po yun. Magkano po ba? 58 po ang bawat buwan. Kung halimbawa, 4 kayo, ang buwan-buwan mo na bayaran ay 14,500. Halimbawa, 6 kayo, 9,666.60. Yun po yung ano niya. Kung halimbawa, 8 po kayo nakatira dyan, 7,250. Yun po yun.
Yun po yung competition, halimbawa kapag 2 taon lang. Kaya, yun po yung kasi po yung sinabi. Hindi po ako pwedeng mag-assume ng karagdagan pang taon. Yun po yung ipapakita ko sa inyo na ito maaari. Pero ang tanong, kaya ba natin? Halimbawa, ibigay ko po yung isang halimbawa. Sa titulo na ito, sa Block 64, like Lot 23, 240 square meter. Okay. Doon po sa area po namin, yung pansipititahan po doon, yung area 240 square meter yun. Halimbawa po, ang presyo talaga niya ay 1,390,000. Ang 20% po noon ay 278,000. Divide doon sa 4 na katao, 69,000 ihanda po namin. Kung 6 po kami doon, 46,333. Kung 1 po, 34,000. Yun po yung ano yan. Ito po, iawas po natin yung 20% na down payment natin. So, 1,112,000. Subjected po ng 4%. So, hindi ko na po isinama. I-divide ko po yan sa 2 years. 24. So, 46,333. Halimbawa po, 4 na katao, 11,583. Tapos, kung 6 na katao, 7,722. Tapos kung ano po kayo nandoon sa lote, ay 5,791. So yun po yung maari na mangyari. Plus, yung 4% pa po kasi hindi ko sinama dyan. Okay po? So yun po yung maari competition. Ang tanong, kaya po ba natin? Kaya po ba natin? Ha? Sigurado ka kaya natin? Ha? Maari, yun yung ano ha, maari magdadagdag ng counting percentage sa patong dito yan. Kaya po ba natin o hindi ko na pagawin? Okay. Ito po ay under negotiation. Okay? At saka under approval ng council ng PMO. Kaya po, gumawa ko ng option na pwede natin pipilian. Okay? Para po, kung kaya ba natin, pipiliin kaya within 2 years yun. Within 2 years. Mabilis lang yun. Kasi kung walo sila. Ha? Kung walo sila. Pero kasi per area yan eh. Kung susundin yung bahay ko lang. 5. 5 lang. Kadalasan yung 4. Per area yun. Kung hindi ako marunong mag-compute, susundin ko yan. Pero doon pa lang sa taas yung down payment. Kahit pwede na mag-compute ko. Ano lang naman yan, ideal. Ideal na pantay-pantay yung equality. Oo, equality divided. Nasa Gudetic pa rin naman yung Ano po, hindi ko po dala, naiwan ko po yata. Meron po akong isang competition na inilagay ko po na, meron naman po kayo mga cellphone, kaya natin yan, hapon. Naiwan ko sa kabila. Naiwan ko po. So, meron pa akong competition, kaya gusto ko po, uniform yung approach natin ng intent to buy. Ano po? Kasi gusto ko po, tinitingnan ko po yung, yung competition eh. Kung sa 2 years lang medyo mabigat, ginawa ko po, meron po akong ginawang 5 years. May ginawa po ako 5 taon, di ko ano, andun po yata sa outpost, naiwan ko. May ginawa po ako 5 taon. Hindi ko po alam kung ito po ay aprubahan ng PMO. Pero, tinatry ko pa rin siya, kaya nga, nag-try akong mag-compute para doon sa, dahil gusto ko pong iparating kay Mayor, na sana, alalayan tayo, ng pagpunta ng natin na mayroong sulat din si Mayor, na mag-endorse na, ito, baka i-consider ninyo ng 5 taon kasi ito lang yung kaya nila magkakahuhulugan. So, meron pa akong ginawa competition, hindi ko po nila, naiwan ko po ito sa outpost. Nalanganin na po ako. So, meron pa akong, pwede nyo pong i-compute yan.
Halimbawa po, gawin na lang natin. Ito po sa lahat na lang po nito, 240. Same din naman ang ano dito. 20%, pero po, ito po pala, 5 years. Akala ko naiwan ko dito sa baba lang pala. Nandito na talaga ako sa sarili ko. Pasensya na kayo, ha? So ito po, meron po ang competition dito. Ito po, sa unang muna. Ito na pala yung hawak ko sa kung ko naiwan. Ayan po. Yung sa po, sa 300 square meter, ang basic competition ko. So, 20% ganun din. Kung 6 na member, ganun din. Ano lang naman yun. Ito yun tayo nagkakausap. Halimbawa po, kapag ang remaining na bayarin po ninyo ay 5 years to base, so 60 months po yun. Kapag halimbawa po ay 6 na member po yan, ito na lang po ang babayaran. 3,866. Kunyari, 6. Kapag 4 kayo, mas lalaki ng kaunti. Di po ba? Pero kapag naging 8 kayo dito, mas mababa pa ng kaunti po yan. O, di po ba? Malinaw po ba yung ano natin? Hindi, subject to 4% po yan, pero hindi pa natin yung kabisado. Ito po yung baka sakali pa. Maliban doon sa 2 years, pa yung isang baka sakali na pwede natin i-approach yung kaya natin. Yung monthly. Okay po. So, tapusin po natin na ganun din naman doon sa 240 square meter. Okay? Sa 240 square meter, ganun din po. So, kung 6 months po, maaaring o kung 4 na member lang, ito yung sinasabi ko na mas malaki. Kung 4 na member lang, 4,633. So, yun po yun. Kung tataas, madami po ang nasa loob mismo ng titulo, 6 kayo, 8, mas mababa ang inyong babayaran. Siyempre, subay-divide na po yun eh. Di po ba? Malinaw na po. Papasok po tayo sa katanungan, pwede po magtanong para malinawan po natin. Sige po. Yun yung isang... Oh, tama po. So kaya tayo magpapasurvey. Bakit po? Para malaman natin, kasi po, lalo na yung mga corner lots na makikita po natin, magkakaiba po ang sukat. So, maari na ang presyo po niyan, may fixed price na siya eh. Pag-hati-hatian na lang doon sa iilan, kung sino yung nagdodoon. Pero ang sabi nga ni engineer, i-consolidate yung bawat lote na magkakatabi kasi maaari yung mga kapitbahay mo, may kusina na doon, CR. Well, din sa kabila, may sinukat pa akong trial po kung sinukat yan sa kabila, itong Block 65, Block 9. So may bahay sila na yung sala nila doon, yung isang nasa kabilang lote din. So yun po yung malalaman natin. Kasi pagdating po i-consolidate yan, wala na po yung sa survey, wala na po yung lote, pagsasamahin po niya sa kanya sa pagkakit eh. Pero, ang approach po natin sa pagbabayad po doon sa PMO ay per cycle po. Base doon sa kanyang sinabi. So, paano po yun? Yung kung sino yung nakonsolidate na 4, itututan po lahat yun. Sino-sino ba kayo nakatira dyan? Alamin po yung mga kalsada, mga iskinita, pagkatira-tira niyo po yun, kung ano yung natira doon, sabaw, lote mo, if your meter, kung sa kapitbahay mo, kung 300, 1,200 square meter po yun. So, kung sino-sino yung mga may sandaan, yung matira ng mga kalsada, ano pagkatira niyo po yun. Ganun po. Kaya buusin po, buusin po ang ibabayad natin sa PMO per, per lote, per titulo po. Yun. Malinaw po ba? Sige po. Halika po. Halika.
tanong mo na. Pasensya na po kasi ngayon ako pumatid. Sige po, sige po. Sige po. Sige po. Wala po, sir. Ano po yan? Ipon? Karagdagan nga lang na po, gusto ko na klaro. Ano po ba talaga ibig sabihin ng PNO na yun? Privatization Management Office. Yun po yung under ng Department of Finance. Okay? Ang Department of Finance, alam naman natin, agency ng government yan. Sila yung mamahal na kapirahan. Pero si PMO, yun yung itinalaga nila under ng Department of Finance para mag-dispose ng mga property na hawak nila. Okay, ito yung, opo, hawak nila na pag-aari ng national government. Pag-aari ng Republic of the Philippines na hawak nila. Katulad po, property yan. Property, hawak po ni, ni PMO. So sila yung inatasan para mag-dispose. Okay? Sir, paano ngayon, sir, yung kagaya ng sitwasyon namin? Narinig ko sa inyo, narinig ko sa inyo sa stasyon, yung sa aming lote mismo. Doon po, sa katabi ko siya. Opo. Katabi kayo sa Opo. Ano po? Narinig ko na meron daw po dito rin. Okay. So yan ba kasama sa programang inasikaso nyo ngayon? magandang katanungan. Ganito po, ang amin pong inasikaso ngayon, yun yung pag-aari lang ng PMO, ng national government. So sa inyo po, na may apat po kayo, i-determine ko po ha, yung banda kay Merle, may isang lote doon, lot 1, block 64, at yung mga kapitbahay niya doon banda, yun po yung private. Ibig sabihin po, yung lote na yan ay hindi hawak. Yung titulo na yan ay hindi hawak ng national government. Hindi pag-aari ng national government. So hindi po kayo kasamang ibininta ng inalok. Okay, hindi po kasama. Kasama po sa inyo dyan, dalawang lote po yan, magkakapitbahay hanggang po kay Pichan. Dalawang lote po yan, lot 23 at saka lot 25. Lot 24 at saka lot 25. Lot 26 pala. Opo, lot 26 saka lot 24. Magkatabi po yan, diretso. So hindi po namin pinapakialaman. Pero kapag ang isa namang individual na i-reconsider ang asosasyon para tumulong sa kanila, pwede po kami pumasok dyan. Pero pag ayaw po ninyo, wala pong problema yan sa amin din. So, klaro po sir, na hindi kami kasama. Opo, hindi po kayo kasama. Hindi po sir, dahil sa paniniwanan niyo po, may titulo talaga yung pinapatay. Yes, sure, 100%. So, if ever po, hindi na lang kami ng tulong sa inyo, na maasikaso namin sa amin. Pwede po, i-verify kasi natin yan eh. I-verify po natin yan. Madali pong yan, pagkakatulungan po tayo, kung kayo po ay may paniniwala sa asosasyon, para ma-verify po natin ang may-ari at kausapin natin para direct yan sa inyo. Direct, na yan eh. Direct negotiation. I-verify pa nga. Sa ngayon po, kung tatanungin niyo po kung kilala ko, hindi. Bakit? Hindi ko po na-verify po yun ang titulo na yan eh. Hindi ko po na-verify pa ang titulo. Okay? Maaaring pupuntahan natin yan sa city po. Pwede natin matanong yan. Meron tayong mga guidelines para makita natin kung ano yung na yan. Sino may hawak yan. Okay. Apat po yan ha. Kasama po itong sa harap. Sa harap ng kalsada. Harap ng kalsada, si Martin, at saka yung si Camargo, yung area po niyan. Kaya, nasa kanila po, ay sabi ko nga, kung gusto niyo pong malaman, at malaman din po ang sukat ng inyong bahay, sumamanak po kayo sa survey. Pero alam na po natin, madali na po natin i-approach doon sa may-ari, kung at least alam mo na eh, Alam mo na area. gano'ng kalaki yung lote mo, gano'ng kalaki ang babayaran mo. Kasi kung mag-presyo siya, divide na lang yan doon sa mga laki ng bahay. Yan sir, kung pwede nyo sa mga architect. Depende pa rin. Po? Yan kung pwede may architect. Question mark po. Question mark. Bakit? Kasi hindi pa natin nakausap eh. Pero si PMO, sure. Sure po ako. Magtanong po kayo sa PMO. Sure na ako sa pwede sa PMO. Yun po. So, sabi nga po ng engineer, pag sa actual na sukat, lalabas kasi yung kalsada eh. Kung sino yung mga kalsada, nasa ako ng kalsada. Meron pa po ba kayong katanungan in regards po sa ano? Sige po. Question ko lang, yung bang presyo, di ba may nakita ko yung presyo dati? Yes, no. Nagaling ako sa PMO. Yes. Yung ba ay final na price na? Kasi natataasan tayo sa presyo. Ito naman ay
walang halos, wala namang improvements. Kanya-kanya, wala namang kalsada, walang kanal, lahat yan to. Yung nakita kong presyo, yung kalsada natin parang hindi naman kalsada pang subdivision. Nakita kong presyo kasi parang nasa 5,000 mahigit per square meter. 5.8 po. O 5.8. Di ba masyadong mataas ang presyo? Yun na ba ay final na? Yun ang unang tanong. Pangalawang tanong, pagdating mo sa procedure, halimbawa, meron na tayong ganyan. Di ba ang procedure? Kasi para ka makabuo ng grupo ng may-ari ng lote, kailangan identify mo ano yung sukat. Kasi ang bayaran base sa sukat ng nasakupan. Hindi ka divide equal. Base na nasakupan mo. So dapat, procedure, pag halimbawa nagkaroon na tayo ng tension, sabi natin, pare-pareho tayo, gusto na natin. Magkakaroon tayo ng sukatan. Ayun po. Ayun po yung pinag-usapan natin kanina, yung structural survey. First step. Yun yung first step na dapat natin gawin para ma-determine natin kung itong lote na ba, kung itong titulong ito ba, andito ba ako nakatira, sino-sino mga kasama ko, gaano kalalaki ang mga lote natin sa kanya. So, siguro ang aking unang tanong ay doon sa presyo. Kasi natataasan po tayo sa presyo bilang, alam mo natin, ito ay dating, pwedeng mayroong may-ari, pero parang na tayong mga kanya-kanyang pwesto Ang nangyari, nagkaroon ng kanya-kanyang pwesto. Ang hinahabol sana natin, hindi ba siya parang yung kagaya ng national housing na nadaan sa national housing, na yung presyo, hindi ganun parang napakamahal. Okay. So, dumating tayo sa punto, doon pa man ay nagkaroon tayo ng negosasyon in regards sa price ceiling ng lote. Pero po, dahil umabot na tayo, kaya sinasabi nga natin, before, 2004, nung na-pick out, nagkaroon na yung memorandum agreement, di ka narin noon, 1,100 lang po ito. Ngayon po, ano ng taon na ito ngayon? 2024. O di po ba? Yung taon na nakalipas yun. Inflation na. 20, isipin niyo po, 5,800. Yung presyo na yan, ay bago po sila nag-presyo niyan, umikot po yan, hindi ako kasama ha. Yung isang leader ng asosasyon na, sabi niya, hindi ko alam yan, pero kasama siya umikot sa tibagan na ito, si Rina Lostre. Ang nag-relay lang sa akin ito si Emma, yung sekretary natin. September pa yun, kasi nung nag-usap kami ni Mayor, yung head ng city planning, si Mang Weng, doon mismo sa opisina. Kasama po sila, EPRA, association, tayo, ang team 9, kasama si City Head, si Ma'am Rowena sa Panta. Dinidiscuss doon kasi yung halaga, hindi kasi magbabanggit ang halaga si PMO kasi kailangan nila ipa-appraise. So, mayroong third party appraisal yan. Pagkatapos ang mag-determine sa kanila kasi under sila ng national government, so si Kuwa po. So, ganun po ang ano niyan. Si Kuwa po ang ang tawag ito, magtukoy kung anong presyo sa lugar na yan. Kasi nga, pinapresya na kanila nila, yung kapitbahay natin, Rodista. Tapos, yung mga bahay siguro, tinitingnan yung mga bahay na nakatira dyan. Uy, ang laki ng mga bahay nila, 3 palapag, 4 na palapag. So, meron naman nakikita mga ilan na sa sulok, yung mga maliliit lang na bahay. Pero mas nakikita nila, ay magkakayaran itong ibenta. So, anong sabi ni PMO sa atin? Antay po kayo, kasi po, babalikan ko ang kwento ko nito, na tulad ng sinasabi ko. Inalok na po itong 138 na titulo sa city government. Hindi po kaya ng city government bilhin yung 138. Magkano pa ang presyo ng araw? Ang inalok nila, 198,000, 178,000 million. Yun yung presyo nun. Sa kabuuan sa 138, mga 178 o 198 million ang kanyang sa city. Anong sabi ni city? Teka muna, hindi naman ako bibili niyan Yung mga tao na ninirahan dyan, sinutulungan lang namin. Doon mo ialok sa kanila. Ayan, ganun po ang pagkasabi. Kasi nga po, pumasok na tayo sa ganung mga pag-uusap dahil pumasok na po ang Presyo na kasi pamamaraan ni ngayon. Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos, na tinanggal na po yung ating pinaglaan ng CNP program. Doon kasi ako naghanda Bakit? Ito,
ipunin ko to para pang-equity ko. Abot to equity, tapos susunod, hulog-hulugan namin. Within 20 years, 40 years, ganun po yun ang mindset natin ng araw eh. Eh wala na po. High-rise na po. Ang sabi ng high-rise, tatanggalin mo lang tayo lahat kapag tayo pumasok sa high-rise. Alisin ang mga bahay, dimulis na dyan. Pagka babang na namin lang, saka sila magpatayo. Nung dimulis natin, saan pa tayo nakatira kung saan-saan. Kaya sabi ni Mayor, hindi applicable sa inyo. Kasi masakit. Yun ang nag-usap kami ni Mayor sa kanyang opisina. Kaya hindi si Mayor na ang tawag dito. Kaya hindi sabi ni Mayor, pag-antay kayo na lumipas ang pamilikulan ng PDDA. Sabi niya, baka maaaring babalik pa yung CFD program. Eh, ito na nga. Dumating na nga yung pagkakataon na nag-appraise na po at ang presyo ay nandiyan na po. Ngayon, inalok na sa atin, tapos na po ang bidding, nandiyan na po, may ilang nanalo sa atin, may apat na nanalo. Gumaban para makuha nila yung kanilang lote. Tayo, kasalukuyan pa tayo, mag-negotiate, pero hindi pa natin sigurado. Kung ang i-negotiate natin, aprobahan ba tayo? Sa paano tayo magbayad? Ganun po ang magbigat yan eh. Kaya nga nagkaroon tayo ng pag-aaral. Baka sakali, ito yung 2 taon, ito yung 5 taon. Saan ba tayo? Sa 2 taon o 5 taon? Diba? Sabi nga sa amin, German, 1 taon lang eh. Ha? Sabi sa amin, 1 year lang. Sabi, sa actual, doon ko sinabi sa kanila, 1 year lang, kaya naman daw yung isang piling, bumulugan. Yung mindset na kasi mamayaman sila eh. Yung mga, ganun ko, may pera sila eh, kaya ang million nila, kahit mga 1 week lang, 1 month, kaya kayo Dubai. Pero tayo mga mahirap, diba, kahit isang tiwala tayo, pinagsasikapan lang natin ang makapagkabit ng babae. Pero, gusto ko po, hindi ko po pero ganito po, ang sulat ko po dito, meron po akong ginawang intent to buy. Gusto ko po i-reform. Okay. Dito po sinulat ko dito. Intent to buy, Privatization Management Office. Dear Sir or Ma'am, I am, ako po yun, Ferdinand Lutero, kunyari po, 58 years old, living at address at Phase 1, Dimagato, Mayaman, Antipolo City. I write directly to your good office, bring my deepest intention to acquire your land property, lot number, kailangan sigurado yung lot number, block, tapos title number, yung area, nakalagay po dyan, your base price, nakabase po sa kanilang inalok. Tapos sinabi po natin dito na I have interest to buy the property at the same amount and I have offered to down pay as deposit. So, deposit po natin, hindi ko po nilagay kung 20% o 25%. Sa tingin, ano sa tingin mo? Magkano ba ang pwedeng percentage na pwede natin Kasi kung 10%, mas malaki ang ating babayaran monthly. Saka subject for Kapag po 20% ba kasi ang hulugan, idea mababa ng konti. Kasi yun po yung mabigat yung hulugan mo, kasabay ng buhay ko yun eh. So kailangan sikapin mo na hindi, kailangan natin mabayaran. Bakit po? Kasi once na isang buwan, delay. So pwede lahat ang binayad natin. Ganun po sila. Ganun po ang housing. Pagpili ko. So nilagay ko po dito. So, kung 20%, sabi ko 20% of the amount being mentioned and the remaining balance payable in monthly installment basis for 5 years. Yun po yung sa akin lang na itinahagi ko sa inyo. Ito yung ilapit na Teacher Mayor na subukan tayo para i-endorse itong naman natin, yung intention natin na 5 years. Kung sakali, at mabasa nila, dindanan ko naman, I hope you understand how hard we pursue it in a long period of time, but we pray also you examine our offer as this is only our financial capability. Thank you in advance for the opportunity you give and accept our offer with open heart and mind. So, magpalainawa kayo na ito po yung intent to buy na ginawa ko. So, kung meron bang mali, gagad na lang.
Kung maaari pa, may dadagdag pa kayo doon sa, sa item to buy, pero dapat po isang uniform tayo. Ang full payment natin, 20%. Ang down payment natin, ang monthly na 5 years to pay. Ganun ang approach natin, tayo lahat approach ganun din. Kahit individual ang forward ko doon. Kasi ipufolder ko yan eh. Ipufolder ko po kung sino po yung nandito ko. Sino yung sakot ng bawang isang notice. Yun po. Meron po ba kayong mga ibang natin si engineer. Kasi nga po gusto kong malinaw kung magkano ba talaga ang kanyang. Pero ipapakita ko po naman po sa inyo kung magkano ang kanyang. Ipapaalam namin sa inyo kung magkano talaga ang na-close na offer niya sa atin. Kasi nga sabi ko, hindi lang nalayo sa 4,000, baka parang 5,000. Pero may commitment kasi si adjudicating engineer kanina. Kahapon kasi yung pinag-usapan namin, sabi, meron silang dapat. Hindi mo makahabot. Kap, kuha na lang sila kamo. Kuha na lang sila kung gusto nila. Kasi Okay. mamaya matapon lang sayang yung papel. Yan yung binabasa ni Kap kanina. Opo ba? Kasi ito po yung natin yung sinabi ko, yung certificate of compliance. Kailangan po, Isa lang sa amin. kumuha po kayo sa asosyon ninyo. Papasalam Pirmahan niyo po kung gusto niyo. Pag hindi po, ibig sabihin, titignan po namin sa master list yan eh. Hindi po yan patungkol po yan sa nauna na napag-uusapan. Yung pinalakay ko ngayon, yan po yun. Pero ito po yung compliance po, notice of compliance, sa asosasyon po ninyo ito makukuha. Base po ito sa master list po natin, yung mga member natin. Tapos po, doon po namin titignan sino yung mga member na magkakatabi. Pagsasama po namin yung mga wala po doon at hindi po interesado na pumirma sa certificate of compliance, consider po namin na hindi na po interesado sa lote niya kinatitirikan. Okay po? So, ipaano ko pa doon? Sira kasi yung printer dyan eh, kaya hindi ko kagabi. Isa lang po ang narasap ko doon nakuha. Malabo. Hindi ko malinaw. Kaya nga, papaayos ko ulit. Kasama